Hi! Hello! Ito pong muli si Lolo Smart. Ang tatalakayin po natin ngayon, dito sa video na to, ay ito, multitester. Ano po? Paano gamitin sa continuity testing? Yan po ating pag-uusapan. Huwag na natin pagtagalin pa. Simulan na natin. Coming up next in this video. Huwag po kayong aalis. Meron po tayong gagamiting mga demo unit. Siguro mga 4, 5, something gano'n. Kasama dyan ng ventilador. May extension cord, blower fan, oven toaster, electric fan. Baka po meron tayong makuha pang iba ano po, na gamit. So, eto na tayo. Bago po ang lahat, lalapit lang muna ako sa camera ano po. Ang gagamitin po nating multitester yung may model number. Makikita naman nyo dyan, regardless of brand, ano po, lalo na kung China, ang dami-dami niyan eh. Pero yung model number is YX360TR. Yan lang ho gamit ko. 360TR. Kumikita, nasisira, bibili bago, kikita, hindi po pwedeng walang tester eh. Kailangan po. Wala pa pong ano nun. Nung panahon na yun, 1977, wala po, 1960, 1976, 1975, wala hong digital tester pa nun eh. Pero, kahit ho ganyan yan, nakakapag-repair naman ako ng TV, ampli, transistor radio, kung ano-ano, gamit po sa bahay, mga appliances, ano po. Kaya, bihasa po ako dito. Huwag kayong mag-alala. 40 years kung ginagamit ito. Sa shop ko po, meron po akong shop eh. Kaya ginagamit po namin yon. Although lately, meron na ako ngayong digital. Tatalakayin din natin yon later on. Unahin muna natin ang analog. Ano po? Mas mura eh. Po sa part ng video na to, pag-uusapan po natin ang orientation noong muka nito. Para alam natin kung ano ito, asan ang needle, asan ang test prod. Ito yung ohms. Ito ang ginagamit to sa continuity testing. Yung may ohms law. Yung scale na ohms. Ano po? Ito po yung pambahay, yung AC volts. Ito naman po yung mga pambaterya o kaya DC volts, DC volts, pambaterya sa loob ng circuit ng mga TV, ampli, pwede din yan. Lahat naman pang circuit yan. At pag-uusapan ho natin, ito muna para sa continuity testing. Familiarization muna ho tayo nito, yung phase, ano po. At tatalakayin natin siya isa-isa. Dito sa whiteboard. Hindi ho dito. Nagtuturo po ang inyong lingkod sa isang vocational school sa Marilao nung buhay pa yung non-formal education center. Masaya. Ganito po namin tinalakay ito. Blackboard, maliit ang tester. Sa blackboard pinalaki, maliit ho kasi ito, hindi makikita ng mga estudyante ng inyong lingkod sa pag-aaral ng tungkol sa electronics. Ano po? Sa blackboard, ang laki-laki. So, whiteboard naman tayo ngayon. Yan. Halimbawa, yan ho yung katawan ng tester. Ito yung scale. Yan. Yan po ang scale. Ito po ay YX360TR. Ano po? Itong scale, meron pong needle yan. Yan. Ito po yung gumagalaw-galaw. Nagdi-deflect, kung tawagin deflection. Ito, pumupunta dito, minsan nandito, minsan sasagad doon, minsan kaunti lang. Ano po? Yan, yung needle. Ito ho, merong mga binabasa dito mga calibration, ganyan. Babasahin ho yan. Kaya lang, hindi ho natin tatalakayin ito. Kasi sa continuity testing, yun lang hong deflection ng needle ang kailangan. Hindi po babasahin yan. Kaya lang po, later on, pag-uusapan na rin ho natin ito. So, burahin muna natin to, ano po, kasi hindi naman natin kailangan to sa continuity testing. It is only the deflection, whether it is gitna, 1 port, or 3 port, or full deflection, okay lang. Yun lang sa continuity testing. Natalakay na natin ang scale, talakay na natin ang needle. Ngayon naman ang tatalakayan natin ay yung zero adjust. Eto.
Yan, zero adjust. Nandito po yan sa part na to. Yan. Yan. Ito po yun, oh. Ito. Naiikot yan. Yan, iikot mo pa ganon, iikot mong ganyan. Ito ang dahilan. Halimbawa, nasa gitna, ano po, yung needle nasa gitna. Halimbawa lang naman. Ito, pag ginanon mo, pag inikot mo pa ganito, ang needle gaganyan. Ano po? Kapag naman, inikot mo ng clockwise, ito naman, clockwise din, gaganon. Tama ba yun? Oh yes, oh tama. Ka-clockwise din. Pakita ko sa inyo. Yan, ano po, naka-steady siya rito. Katulad nito. Yan. Kapag ito po ay ginanito natin, pinag-short. Teka, hawakan ko lang ho ng mabuti. Ano po? Yan. Okay. Sumobra po doon sa zero. Ang zero, eto. Yan yung zero. Ito, total level na to. So, sa madaling salita, eto po, sumobra. Sumobra, pumunta dito. Ano po? Ang adjust natin, i-adjust ho natin ito, iikot. Counterclockwise. Tingnan nyo. Galawin ko na ho. Ano po? Galawin ko na. O, ayun. Pag sinobrahan mo, ayan, gaganyan. Pag naman clockwise, gagano naman. So, isi-zero mo. Yan. Yan ang kaya yun. Hindi ko makita eh. So, kapag nasa zero adjust na, ibig sabihin, una, pwede nang gamitin ito. Good ang tester kasi nag-deflect po. Ngayon, good ang tester dahil na-zero na natin doon sa dulo na yon. Ano po? SOP yon. Bago gamitin ng tester, isu-short mo at isi-zero adjust mo. Lagi pong ganun. Ready para ito ay gamitin. Okay? Yan ang trabaho po ng zero adjust. Ang selector switch, nandito naman po sa gitna, dito. Meron siyang selector knob. Yan. Ito. Ere. May madidinig kayong Logitech. Ayan. Ito, naka-off. Pero iikot mo para gumana, syempre. Yan. Mamimili ka kung aling range ang gagamitin mo. Ano po? Ngayon, may 4 na range. 1, 2, 3, at saka 4. Ito po, DC, kung tawagin ni direct current voltage V. Yan ho yung range na tungkol sa baterya tsaka sa DC. Ano po? Gusto mong testingin yung baterya ng flashlight. Gusto mong testingin ng baterya nung relo. Tama, ano po? Testingin mo yung baterya ng kotse. Pwede din. Pag-aaralan din ho natin yan. Tatalakayin din po natin ito. Now, ito naman po yung range na tungkol sa AC, alternating current. Ano ho yan eh? Dito lang ho yan sa bahay. Yung mga kuryente dito sa bahay, sa may outlet, 220 volts, eto yon, AC volts. At yan po ay tatalakayin din ho natin, pag-uusapan din ho natin yan. Paano? Kailangan ho natin gamitin yan para sa kuryente ba? Bakit sila may kuryente, ako wala, anong problema? O, di ba? Di ayos. Pero pag dito ho ang ginamit natin, dahil yan ay nakakakuryente, ingat po, ingat lagi. Subalit, kung ikaw ay maalam o meron ka ng orientation, meron ka ng theory about AC volts testing, wala ko kayong dapat ipangamba. Kasi alam mo na ang do's and don'ts kung paano mag-handle ng testing ng kuryente ng bahay. O, di ba? Kaya pag ito po tinalakay na natin, isang video po yan. Kung hindi ho nyo matandaan, edi balikan nyo lang po itong video na to and then review nyo, edi tapos, di ba? Hindi naman mawawala ito, hindi ko naman i-delete eh. So, andito lang to. Kung may question kayo, nga pala, just write doon sa comment below. At pag napansin ko po yung notification, pupuntahan po ng inyong lingkod at sasagutin ko kung ano man yun. Ano po, kung kaya ko, di sige, sasagutin ko. Kung kailangan natin gawa ng panibagong video, di sige, para mas malinaw, di ba? Ingat po, ingat lagi. Yung pong continuity testing, dito po yan dito. Sa range na to. Continuity testing. Ito po, may ganito. Ohms. Ohms po yan ohms. Ganito po, ohms. Yan. Yan po ang ginagamit sa mga resistor, sa mga coil, sa continuity testing, at binabasa din ho yan dito. Yung scale niyan. Kaya lang hindi ho natin tatalakayin yung pagbabasa ngayon nito. Ngayon kasi continuity testing tayo. Uulitin ko po, huwag niyo kakalimutan.
ang continuity testing, base po sa deflection yan. Pag nag-deflect, kahit saan ho yan huminto, dito, huminto dito, huminto dito, good. Kapag hindi ho yan nag-deflect, ang ibig sabihin nun, may putol. Kailangan saliksikin. Kailangan halukayin yung gamit, yung unit, para malaman kung alin yung may putol at pagkatapos makumpuni natin. Okay. Okay, ito lang po ang tatlo, no po. Ito kasi ho, pang-TV to pang-ampli, pang-TV, kung ano-ano pa. Mahalaga ho to. Napakahalaga ho niyan sa ampli. Pero hindi ho natin tatalakayin yan. Pero kung pambahay din lang naman, at hindi kayo technician, hindi nyo kailangan to. Hindi po. Ang kailangan lang natin, ito, DC bolts, AC bolts, at itong continuity testing. Number 4 is test prod. Ano po? Ang test prod, meron pong red, positive, ano po, at meron din black, which is negative. Lagi pong ganun yun, no? Eto yon. Eto, test prod. Ang test prod, may black, ibig sabihin, negative. Sa DC ho yan, no? Sa baterya ng kotse, sa circuit board, eto yan. Kailangan ho yan. At ito, wala ho sa kanang kamay ninyo. Ang SOP po nito, na natutunan ko sa eskwelahan, sa school lang ho, napapalo kami kamay kapag baligtad ho sa kamay to. Ay, napipitik ho ng stick. Baligtad, pitikin ng stick. Kaya nasanay na ho ako na ito ang nasa kanan, ito ang nasa kanan, ito po ang nasa kaliwa. Ganyan. Hindi po pwedeng bumaligtad yan. Minsan nababaligtad din, pero hindi ho SOP, nakagisnan ko na ganito to. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Ganun lang ho yun. Now, meron nung sinasaksakan yan dito sa tester. Eto, may butas dito, may butas dyan. At yung butas na yan ay positive. Oops, mali. At yan ay positive. Ito, negative. O kaya may salitang common. Ganun lang. Ito black. Dito po papasok yung black. Yan. At ito naman po yung red. Yan. Hindi po pwedeng magkamali yan. Dahil kinagagalitan ho kami ng professor namin sa school nung nag-aaral po ako ng electronics, TV repair, radyo, ampli, lagi po. Ayoko, nai-stickan ako sa kamay. Kaya ayun, talaga namang ingat na ingat ako, nasanay. 40 years po yan na ganyan ako kung hawakan yan. Pwede naman baligtad rin kung gusto niyo kung malito kayo. Sa AC, wala hong polarity kung tawagin. Kasi AC, balibaligtad yan. Explain ko po sa inyo kung bakit walang polarity. Walang positive, walang negative. Ano po? Sa ohms, dito po sa continuity, wala din po yung positive, negative. Ano lang ho yan, kahit mabaligtad, pwede lang. So, test prod. Nadi-disconnect din ito, napuputol yung loob Yan, sisira din pero katagalan yan. Pag bumili po kayo nito, kasama na po sa kahon. Ano po? May kahon yan. So, ayan po ang orientation. At isusunod na natin yung actual. Para makakita kayo ng sample. Kinuha ko po yung demo items natin. Extension cord, transformer, at saka dalawang copy maker. Papakita ko lang sa inyo paano mag-testing. Una nating gagawin, i-continuity testing yung akin pong extension cord, 20 meters. Bago po ang lahat may babanggitin lang po ako sa inyo. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po. At nang sa ganun yung mga susunod pa tungkol sa tutorial nito, masubaybayan nyo, ano po. At kung kayo may mga tanong, sulat nyo po dyan sa comment below. At pag nakita ko yung notification, pupuntahan ko kaagad yung inyong comment. Salamat po. Higit sa lahat, maraming salamat po sa subscribers po ni Lolo Smart. O yung bagong magsusubscribe o bago pa lang na nag-subscribe, welcome na welcome po kayo rito. Simulan na natin ang continuity testing nitong extension cord ko. Sige po. Ang extension cord, pag i-drawing ho natin dito, ay ganito. Sa schematics, ang flow ng electricity or signal or anything coming from left, patungo sa right. Kaya po yung ating extension cord, ganito ko i-drawing.
plug. Yan. Ang plug ay ganito. Yan. Susunod ko do drawing ay yung kawad at pagkatapos itong socket. Kawad. And then socket. No po. Yung pinagpaplagan. Yan. Ito po, kawad. Laging dalawa yan. Line 1 and line 2. Yan. Ito po, itong isang to, nakakonect dito. At yun namang isang yon, nakakonect po dyan. At ito naman, nakakonect dito. At ito, nakakonect dyan. May screw ho yan. Naka-screw po ito dito, naka-screw din po yan doon. Ngayon, ito pong butas, ito po, yan, tatlo lang din drawing ko, pero ito apat, no po. Magkakadugtong po ito lahat, ho. Ito magkadugtong, at ito din magkadugtong. Yan, magkakadugtong ho yan, no? Magkakadugtong. Pero ito hong dalawang ito, hindi ho yan magkadugtong. Di sumabog yung fuse, di ba? Okay, yan. Sabi ng kumpare mo, sabi, pre, sira yung extension cord ko siguro. Pakicheck. Paano mo nalaman? O kaya ganun, ano? Di sasabihin niya, yung ventilador ko, pag dito ko sinaksak, ayaw umandar eh. Pag yung pinagsasaksakan nito, doon ko pinlag, yung ventilador ko, andar. Extension nga lang yan. May kuryente pala supply eh. Sagot mo naman. So, i-check upin natin. By continuity testing. Eto po. Okay, game. Yan. Yan po ang standard na pupwestuhan ng ating selector switch. Times 10 nung ohms o nung resistance range. And then, the procedure will be like this. Ano po? Nakalagay na doon sa times 10. So, short mo. Sobra. Di ba? Si-center natin. Okay, lapit ko na lang. Yan. Kailangan nasa sentro yan ng 0. Tapat na ba? Di pa. 0. Yan o, kahit galaw-galawin mo, 0 pa rin yan. Huwag lang mo nyo ibabagsak o. Huwag ho nyong ipa-plug na ganun. Saka nyo titesterin nang nakalagay sa ohms. Alam nyo kung ano mangyayari? Puk! Gaganon yan. Kung gumagana to. Sira na, bibili kayo bago. Huwag mong ipa-plug ito dito sa kuryente, ano po? Kasi continuity testing tayo. Okay, game. Okay, kunin ko ang ito. Tetestingin mo kung sumasaya. Yun, pumalo. So, sa madaling salita, okay. From red to black, okay. Red to black, okay. Ito, pag dinikit mong pag ganyan, pumalo. So, sa madaling salita, tong side na to, may continuity. Yun naman kabila. Ito. Wala. Pero ito meron. Putol, di ba? Kung tawag dyan sa electronics, open circuit, may putol. Maaring nakagat ng daga, maaring naputulan lang ng kawad, o may kumalas. Kaya, bubuksan ho natin ang plug at saka ito. Teka, pabubuksan na ho natin to. Yan. Total bukas na. Tingnan ho natin ito. Okay, hindi siya nakawala. Nakakapit pa. Pero, samantalahin nyo na hong higpitan, no? Para walang loose connection. Yan. Alright. Okay. Testing ulit. Tester. Tester is good. Testing. Continuity testing. Ito. Wala. So, walang connection itong part na to. Dito sa kahit sa dalawa. Okay. Ito, yung kabila naman. Wala pa rin. Ito pa rin ho talaga ang sira. Alam niyo ba kung ano problema nito? Kawad. Kasi kung ito naman ho ang testingin natin, buo. Buo yan. Buo din, siyempre. Pero dito wala. Pag nag-deflect ho yan, shorted. Puputok ang fuse sa bahay. Since hindi nag-deflect, okay. So ngayon, edi babalik na natin agad. Baka tayo maka-plug. Balik ho natin agad ho. Okay, wag nyo ito todo
ng higpit. Plastic ho yan. Okay, ito naman yung plug. Tingnan natin, ano po. Tingnan natin, no. Ayun, no. Naputol. O, putol ang connection ng isang linya ng kawad. Na bakbak na yan. Alam nyo ba kung bakit ito minsan napuputol? Sasaksak natin doon sa outlet. Buo. Pero pag binubunot, tatanggalin mo na. Akalasin mo na to doon sa socket. Dito ang kuha. Ganun. Edi, nakakagalitan po kami mga estudyante ng aming profesor. Pull the plug. Hindi po yung cord. Huwag yung cord. Kundi pull the plug. Para hindi po ito kumalas, nahahatak. Hindi kumalas. Ayun. So, gagawin natin to. Kasi putol. Okay. Cutter. Maliit lang ho na cutter ho to. Maliit lang. Pang electronics lang. Putol. Putol. Tapos, kunti-kunti lang. Gilid-gilid lang. Kuha. Talagyan mo muna ng palatandaan. Kunti-kunti. Tapos, yung gilid. Dulo-dulo lang muna nito. Ano po? Saka mo ngayon, ipupush. Tapos. Meron na. Pupulupot mo. Igaganito mo para hindi mabusarga. Mahirap po eh. Okay. Kakasan na natin, pero ganito ang pagkakasan yan. Ako ho, binubunot ko uli, saka ako isasara ng bahagya. Ganyan. Saka ako ngayon ilalagay. Ganyan. Para po hindi nakanganga. Ano po? Nakaikom. Tapos, bago ko higpitan, didikit ko pang ganon. O ngayon, hihigpitan na. Okay? Ito naman, ganon din ang principle. Ayan. Yan, ano po, tsaka mo kalasin uli. Gandahan mo naman. Okay, kakasa. Yan. Tapos, hahawakan mong ganito para po hindi mahatak. Wrong. Itatabi mo yung dulo doon sa kabila. Ano po? Yan. Higpit. Okay. Ngayon, sisipatin ho ninyo, ano po, ng mainaman. Kung merong nakatawid, isang strand o dalawang strand, hibla, ano po, noong copper wire, tumawid dito sa boundary, magsushort, gagano yan pag pinlag mo. Since ito ay clear, pwede na. Sasara na natin, ano po. Meron pong nut ito, huwag mong mawawala yung nut sa kabila, yung tatamaan itong screw na to. Hindi nyo na mahihigpitan pag nawala yon. Okay, tester. Isa. Isa lang muna ho, testingin natin, no? Isa lang. Dapat meron na to. Oops, wala. Diyan nandito sa kabila. O yun. Isang side. Ililipat ho natin ito dito. No? So meron na to. Yan. Pag ginanito ho ninyo, dapat wala, hindi ho magdi-deflect ho. O kaya dito sa kabila, walang deflection. Pag nag-deflect ho ngayon yan, ay shorted. Bubuksan mo uli, may problema. Since hindi nag-deflect, so good. Pero ito, good naman na dito. Ayun, gumalaw na. Kahit saan ho yan, gagalaw na. Ngayon, para matesting kung hindi kayo malito, ano po, kung ito'y shorted or not, dalawa lang. Yan. Pag ganyan ho, good. Walang shorted. So, pwede na isaksak. Pwede na po ikasa. Ano po. Pero, ulitin na lang natin yan. Good na po ang ating extension cord. Kaya sasabihin mo sa pare mo, pare, good na. Sasabihin naman ng kumpare mo, magkano utang ko? Sabi mo naman, wala. Pag inabutan ka, wag pare, wag. Wag, are, sabi niya, napagod ka din. Sabi mo, wag, kumpare tayo eh. Kung di kita kumpare, di singilin talaga kita. Kumpare kita eh. Huwag mo na sabihin yun. So, ayan. Good na ho tayo.
Tapos na po tayo sa ating continuity testing, orientation, drawing noong wiring diagram, ano po. And then, actual, yung doon sa extension cord. Ito naman ho ngayon. Tulad doon ng nasabi ko, meron tayong transformer, meron tayong dalawang copy machine. Ito po yon, isa, tsaka ito, dalawa. By continuity testing, malalaman na natin kung ito gagana or hindi. Meron nun dumating na dalawang rice cooker. Isa, dalawa, malaki, maliit, ano po. Ito po talaga ay pinakukumpuni ng may-ari. So, gagawin ho natin itong demo unit. By continuity testing, malalaman po natin yung apat na yan kung alin ang sira. Anong gagawin natin? Hahanapin natin yung sira. At pagkatapos, kukumpunihin ho natin hanggang sa umandar. Kailangan, di ba? Yun nga lamang po ay sa part 2. Kasi tatapusin na ho natin ngayon yung ating part 1. Yung itong katatapos ho natin video. Ano ho nasa 25 minutes na po yung 25 minutes na yun na mahaba na sa akin. So, baguhin na natin. Ano po? Part 2, abangan ko kayo. Tatrabahonin natin ito. Rice cooker, isa at ito. Or ito. Gagamitan po natin ng analog tester. Huwag nyo kakalimutan yung bell of notification. Pag kinlik ho ninyo yung all, lahat ng video ni Lolo Smart, mano-notify kayo. Hindi po. Malakas na ulan. Eto na naman si Enteng Bagyo. So, magpapaalam na ako. Panandalian, ano po? Kaya, God bless po. See you in the next video. Bye. Bye-bye.